Minasan konnichiwa. Jesse desu. Yoroshiku onegaishimasu. Welcome back. Ngayon naman, sa pagpapatuloy ng ating pag-aaral ng Japanese language, ituturo ko naman sa inyo yung Mina no Nihongo Lesson 2. Ano ba yung mga mapag-aaralan natin sa Mina no Nihongo Lesson 2? Dai Nika no Bunke. Lesson 2, Sentence Pattern. Ito yung mga sentence pattern na mapag-aaralan natin. Una, kore, sure, at are. Ito yung mga tinatawag nating demonstrative noun. Yung number 2 naman natin is kono noun, sono noun, and ano noun. Then yung number 3, yung hai, so des, at saka ie, chigaimasu. Ginagamit nating pansagot sa confirmative question. Yung number 4 is noun 1 desu ka, noun 2 desu ka. Ginagamit naman natin tong pattern na to kapag namimili tayo. Then, yung number 5, noun topic wa, noun no, noun 2 des. Ibang gamit pa ng noun 1 no, noun 2 des natin, katulad din nung napag-aralan natin nung lesson 1, pero ito additional lang na pattern. Then, number 6, noun topic wa, noun 1 no, des. Ito yung pattern ng particle no na tinatawag natin na nominalizer. Then, yung number 7 is yung prefix o, na ginagamit natin para sa polite. Then yung number 8, yung so desu ka. Yung expression na so desu ka kung paano natin siya gamitin. Ito yung mga mapag-aaralan natin sa lesson 2 natin. Bago tayo mag-aral ng lesson 2, merong link sa description box natin para sa video ng lesson 2 vocabularies. I-click nyo na lang yung link para dun sa vocabulary. Soredewa, hajimemashou. Yung pattern number 1 natin, which is kore, sore, at are. Yung kore, sore, at are, ang ibig sabihin yan is this, that over there. Ano ba yung gamit natin ng kore, sore, at are? Sabi niya dito, ang kore, sore, at are daw ay tinatawag nating demonstratives and work as a noun. Pag sinabing demonstrative, ito yung mga bagay na itinuturo natin. Yung una, yung gamit natin ng kore. Sa pattern natin ng kore, sore, at are, lagi tayong magbabase sa speaker at saka sa listener kung ano yung gagamitin nating demonstrative. Kapag ginamit natin yung kore, dapat yung bagay malapit dun sa speaker or dun sa nagsasalita or hawak nung nagsasalita or nung speaker natin. Yun yung gamit ng kore. Pag sinabi namang sore, kung meron tayong speaker at meron tayong listener, si sore, ang gamit naman niya refers to something near the listener. Ibig sabihin, pinatutungkulan niya yung bagay na malapit sa nakikinig. Kaya ang gamit natin is sore. Si are naman, ginagamit naman natin kung meron tayong speaker at listener. Ang gamit naman niya is refers to something far from both the speaker and the listener. Dapat malayo sa speaker at saka sa listener. Yun yung gamit ng ating kore, sore, at are. Si kore refers to something near the speaker. Dapat malapit or hawak ng speaker. Yung sore naman, dapat yung gamit is malapit sa listener or hawak ng listener. Then si are dapat malayo sa parehong speaker at listener. Paano ba natin gagamitin sa sentence si kore? Kung ito yung pattern natin, kore wa noun des. Or sa English, this is a noun. Ito yung gamit niya sa sentence. Sabi natin kanina, si kore refers to something near the speaker. Kailangan din natin tandaan, si kore is always followed by particle wa. For example, kore, meron tayong speaker, meron tayong listener. Then, kung ito yung pattern natin, kore wa noun des. Si noun natin, ang gagawin natin kay noun, papalitan lang natin ng bagay na malapit kay speaker. For example, kore wa kabang des. This is a bag. Kung ako yung speaker, sasabihin ko, dahil malapit sa akin yung bag, this is a bag. Kore wa kabang des. Kailangan natin tandaan kapag gagamit tayo ng kore, sore, at are, dahil ang definition ng ating kore, sore, are is a demonstrative, dapat magtuturo tayo or dapat laging may pointing kapag ginagamit natin yung pattern. Katulad nito, tinuturo niyo yung bag, kore wa kabang des. Paano naman kapag sore? Si sore, sore wa noun des. Kung kanina si kore, this is a noun, ngayon naman, that is a noun. Then, kung si kore refers to something near the speaker, si sore naman refers to something near the listener. Then, katulad ni kore, si sore is always followed by particle wa.
For example, meron tayo ditong picture, si Sore, meron tayong speaker, meron tayong listener. Sabi nga natin, si Sore refers to something near the listener. Kung ito yung listener, nasa kanya naman yung bag. Kung ito yung pattern natin, sorewa, noun, des. Ang gagawin naman natin, si noun, papalitan lang natin ng bagay na malapit kay listener. Sorewa, kabang, des. Yung translation naman natin, that is a bag. Yun naman yung gamit natin ng sore. Then, wag nating kakalimutan yung pointing. Dahil demonstrative siya, kailangan lagi tayong may pointing. Paano naman kapag arewa, noun, des yung gagamitin nating pattern? Kung si sore, that is a noun. Si are, that is a noun over there. Yun na may magiging translation natin in English. Kung si sore refers to something near the listener, si are, ginagamit naman natin, refers to something distant from both the speaker and the listener. Ibig sabihin, dapat malayo sa speaker at sa listener, yung bagay. Then, si are, same lang din ni kore at sore, always followed by particle wa. Okay, kung meron tayo ditong picture, base dun sa example natin, malayo sa speaker at sa listener yung ating gamit. Then, sabi ko nga kanina, katulad din ni kore at sore, si noun, papalitan lang din natin ng bagay na malayo sa speaker at saka sa listener. Arewa, noun, des. Arewa, kabang, des. Or that is a bag over there. Kung mapapansin nyo dito sa sentence ko, si noun ko, pinalitan ko lang nung bagay na malayo sa speaker at saka sa listener. That is yung noun natin, which is the bag. Tapos, dagdag ko lang yung over there. That is a bag over there. Yun yung pagkuha ng translation ng ating sentence. Same lang din ng kore at sore. Huwag natin kakalimutan yung pointing dahil siya ay isang demonstrative. Sa pattern na to, none is the interrogative question being used, which means what? Ginagamit natin tong interrogative na to ask kung ano yung bagay na malapit sa speaker, kung ano yung bagay na malapit sa listener, at kung ano yung bagay na malayo from the speaker and the listener. Ganito siya itanong. Korewa nan desu ka? Sorewa nan desu ka? Arewa nan desu ka? Yung magiging translation din is, what is this? What is that? What is that over there? Yun yung gamit natin ng question. For example, meron tayo dito mga Renshumonday. Pag sinabing Renshumonday, ito yung mga practice problem natin. Sasagutin natin, korewa, sorewa, at saka arewa. For example, meron ako dito, this is a book. Sabi ko kanina, yung pattern natin na this is yung korewa. Gamit yung korewa, noun des, papalitan lang natin siya ng noun natin. Korewa, hon, des. Book is yung noun natin. Then, nihongo ng book is hon. Korewa, hon, des. Paano naman kung dito sa example number 2 natin? That is a magazine. Paano natin siya itatranslate? Sorewa, zashi, des. Same lang din, sorewa, noun des. Papalitan lang natin si noun ng zashi. Kung bakit sore yung ginamit ko? Kasi si sore, ang English niya is that. Then, paano naman kapag that is a pencil over there? Yung translation naman niya is, arewa inpitsu des. Or that noun over there, yun yung translation natin ng arewa. Kaya nakuha natin yung that pencil is over there na translation ng arewa inpitsu des. Same lang din, arewa, noun des. Pinalitan lang natin si noun ng inpitsu. Paano naman kung magta-translate tayo ng Japanese into English? Korewa, shimbun des. Yung translation natin ng korewa is this. Then yung shimbun is newspaper. Paano siya ita-translate sa English? This is a newspaper. Paano naman natin ita-translate yung sorewa to kei des? Yung sorewa naman, ang ibig sabihin naman niya is that. Then yung to kei, ang ibig sabihin naman niya is clock or watch. Paano natin siya ita-translate sa English? That is a clock. Paano naman yung arewa, teribi des? Si arewa, ang ibig sabihin is that over there. Yung gamit natin ng arewa. Then, si teribi sa English is television. Paano natin siya ita-translate sa English? That is a television over there. Yun yung gamit natin or yun yung translation natin ng mga pattern natin.
Paano naman natin gagamitin si kore, sore, at are pagdating sa question? Sabi ko kanina, yung gamit ng kore wa nan desu ka? Yung translation niya is, what is this? For example, si A yung speaker. Siya yung nagtatanong, kore wa nan desu ka? What is this? Kung si B yung sasagot dahil siya yung listener, dapat yung isasagot niya is, sore wa kabang desu. That is a bag. Yun yung magiging sagot ni letter B. Bakit naging sore na? Kasi si B, siya na yung magiging speaker. Tapos, si A na yung magiging listener. Para hindi nakakalito, tandaan lang natin kapag tinanong tayo ng kore, dapat yung sagot natin is sore. Kore wa nan desu ka? Sore wa kabang desu. Paano naman kung sore wa? Yung tanong, sore wa nan desu ka? What is that? Sabi ni B, si B yung speaker natin. Tapos, sasagot naman si A, kore wa kabang desu. This is a bag. Tanong ni letter B, sore wa nan desu ka? What is that? Sagot naman ni A, kore wa kabang desu. This is a bag. Kung mapapansin nyo, same lang ng application, kabaliktaran lang or vice versa lang nung unang tanong natin. Si kore, sasagutin ng sore, then si sore, sasagutin naman siya ng kore. Kapag ginamit natin yung are wa nan desu ka, what is that over there? Siyempre, si B, ang sagot niya din is arewa dahil malayo sa kanila pareho. Arewa kabang desu, or that is a bag over there. Kailangan lang natin tandaan sa pattern ng kore, sore kapag magtatanong na. Kapag si kore ang tanong, dapat sore ang sagot. Kapag sore ang tanong, kore ang sagot. Kapag are yung tanong, same lang din are yung sagot. Ito na yung pattern ng kore, sore, at are. Kore wa noun desu, sore wa noun desu, are wa noun desu, na ginagamit natin as demonstrative. Para naman sa pattern natin ng number 2, which is kono noun, sono noun, at ano noun. Paano ba natin gamitin or paano natin ita-translate yung kono noun, sono noun, at ano noun? Sa English, this thing, that thing over there. Paano ba natin ginagamit yung pattern? Sabi niya dito, this sentence pattern is used to modify nouns. Ginagamit natin siya para i-modify yung isang noun. Kono, sono, ano cannot stand alone. They must be followed by a noun. Kung kanina meron tayong kore, sore, at are, yung difference ng dalawa, si kore, sore, at are, kaya niyang tumayo mag-isa. Pero si kono, sono, at ano, hindi siya pwedeng gamitin na mag-isa lang. Kailangan, lagi siyang may kasunod na noun. Kung si kore, sore, at are, followed by particle wa. Si kono, sono, ano, followed by noun. Yung usage niya din, katulad lang din ni kore, sore, at are. Same lang din ang application. Ginagamit din siya as demonstrative. Pero, followed by a noun. Kung meron tayong speaker and listeners sa kore, sore, at are, meron din tayong speaker at listener dito sa kono, sono, at ano. Unahin na natin si kono noun. Paano ba natin siya gamitin? Refers to something near the speaker. Same lang din ni kore na ginagamit natin kapag yung isang bagay ay malapit sa nagsasalita. Then, si sono noun naman, kung meron tayong speaker and listener, same lang din siya ni sore, refers to something near the listener or pinapatungkulan natin yung bagay na malapit sa nakikinig. Then si ano noun, same lang din ni are na merong speaker and listener, tulad lang siya ni are na malayo sa speaker at sa listener yung isang bagay. Paano naman natin siya gagamitin sa sentence or paano tayo magko-construct ng sentence? Kung meron tayong pattern kanina sa pattern number 1 na korewa, sorewa, arewa, noun des. Sa pattern number 2 naman natin, yung pattern na gagamitin natin para makapag-construct ng sentence is kono noun wa, noun 2 des. Or this noun 1 is a noun 2. Ano ba yung gamit or paano ba natin gagamitin yung pattern na to? Si kono, sabi ko nga kanina, refers to something near the speaker. And kono is always followed by a noun. Tandaan natin, si kono, ang kasunod niya lagi is noun. Then, followed by particle wa. Paano ba natin siya gagamitin? Kono noun, kung mapapansin nyo, yung bag ko, meron na siyang tatak. For example, meron tayong speaker and meron tayong listener. Then,
gagamitin ko yung pattern ng kono noun 1 wa, noun 2 des. Si noun 1, papalitan ko kung ano yung bagay na malapit sa speaker, which is bag. Kono kabang wa, then, i-describe ko yung kabang sa pamamagitan ng kanyang tatak or yung kanyang brand. Kono kabang wa, Nike des. Or, this bag is Nike. Then, tandaan din natin, katulad siya ng kore na ginagamitan din natin ng pointing. Dahil nga siya ay katulad ng kore na demonstrative. Ang kaibahan lang nila, si kore followed by particle wa, si kono followed by noun, then followed by particle wa. Okay, paano naman kung si sono? Sono yung gagamitin natin. Sono, noun 1 wa, noun 2 des. That noun 1 is a noun 2. Si sono refers to something near the listener. Then, same lang din siya ni kono. Si sono is always followed by a noun. Okay, paano natin siya gagamitin? Sa picture natin, meron tayong speaker and listener. Same lang din tayo ng noun na gagamitin, which is bag. Then, meron din siyang brand. Paano natin i-construct yung sentence? Gamit yung picture natin. Suno, then, followed by noun 1, which is yung bagay na malapit sa listener, which is bag. Suno, kabang wa. Yung noun 2 natin is yung description ay kabang. Suno, kabang wa, Nike des. Or, that bag is Nike. Same lang din ni sore. Dapat gagamit din tayo ng pointings kapag ginagamit natin yung pattern ng suno. Pagkakaiba din ni suno noun at saka ni sore. Si sore followed by particle wa. Si suno followed by noun, then followed by particle wa. Paano naman kung yung ano yung gagamitin natin? Ano noun wa, noun 2 des. Then yung translation niya sa English, that noun 1 over there is a noun 2. Kung si kono is refers to something near the speaker, then si suno something near the listener, si ano ginagamit naman natin refers to something distant from both the speaker and the listener. Si ano is same lang din ni kono at suno na sinusundan ng noun, or ano is always followed by a noun. Kung meron tayong picture dito, sa example natin, meron din tayong speaker and meron din tayong listener. Then ito naman yung pattern natin na gagamitin natin. Sabi nga kanina, ano is refers to something distant from both the speaker and the listener. Ano, then followed by a noun. Yung noun is yung bagay na malayo sa ating speaker at listener. Ano, kabang wa. Then, yung description niya, same lang din sa kono at sa suno, Nike des. Ano kabang wa? Nike des. Sa translation, that bag over there is Nike. Kailangan din natin tandaan na kapag gagamitin natin si ano, huwag natin kakalimutan yung pointings para sa bagay na pinatutungkulan natin. And ito na yung pattern natin ng kono, suno, at ano. Para naman sa pattern number 3 natin, which is hai so des, nang ibig sabihin is yes it is, and ie chigaimasu, nang ibig sabihin is no it isn't. Yung gamit naman ng pattern na to or yung gamit ng mga expressions na to ay para sagutin yung mga confirmative questions. Sabi niya dito, the hai so des is used when requiring an affirmative answer. Ibig sabihin, yung hai so des ginagamit lang natin sa positive answer, which means yes. While the ie chigaimasu is used when requiring a negative answer. Paano ba natin siya gagamitin? Halimbawa, meron akong tanong dito, korewa jishu desu ka? Is this a dictionary? Paano ko siya sasagutin ng affirmative? Hai, so desu. Or, yes, it is. Ito yung direct answer ko. Halimbawa, sasabihin mo, oo. Yun yung gamit natin ng hai, so desu. Pero, pwede din natin siyang sagutin ng katulad ng pattern natin kanina. Sabi ko kanina, kapag tinanong ka ng kore, dapat yung sagot mo is sore. Kahit na sa interrogative or confirmative question. Tatanungin ka, kore wa jisho desu ka? Hai, sore wa jisho desu. Or, yes, that is a dictionary. Yun yung gamit natin ng pattern ng hai,
so des. Ginagamit natin siya for confirmative question. Madali ang sagot, oo. Pero kung halimbawa gusto mo naman na sagutin siya ng medyo specific or detailed, hi, sorry wa, jisho des. Ito kasi is shortcut na sagot, yung hi, so des. Nang ibig sabihin is, yes, it is. Paano naman kapag sasagutin natin siya in negative form? Shortcut. Iye, chigaimasu. Or, no, it isn't. Hindi. Hindi yan dictionary. Pagka sa direkta ng sagot or hindi na natin bibigyan ng detailed information, yung kausap natin. Same lang din siya ng so des. Pero kung halimbawa gusto natin maging detailed yung sagot natin, iye, sorewa, techo des. No, that is a personal organizer. Kung mapapansin nyo, yung ginamit ko ditong sagot, naka-iye, pero positive yung ginamit ko. Kung mapapansin nyo, dun sa una nating pattern ng noun 1 wa, noun 2 des ka, kapag sinagot ka ng negative, dapat pattern number 2 yung gagamitin natin, which is ja arimasen or de wa arimasen. Pero, pwede din natin siyang sagutin as iye, sorry wa, jisho ja arimasen. Or, halimbawa, alam naman natin kung ano yung bagay na hawak niya. Sasabihin na lang natin, iye, sorry wa, tapos diretsong sagot kung ano yung bagay na hawak niya. Kaya naging positive siya. Dahil alam natin na personal organizer yung kanyang hawak, kaya idiniretso na nating sagot yung techo des. Iye, sorry wa, techo des. Yung translation niya, no, that is a personal organizer. Ito na yung gamit natin ng pattern number 3 na hi, so des at saka iye, chigaimasu. Para naman sa pattern natin ng number 4, noun 1 des ka, noun 2 des ka, noun 1 or noun 2. Ginagamit natin siya to ask questions to choose between 2 or more noun. Pero, kailangan lang natin siguraduhin na yung mga given noun is in the same category na mahirap lang natin i-distinguish yung pagkakaiba nila. And, dito sa pattern na to, hindi na natin nire-require na sumagot ng hi or iye yung ating listener. Pwedeng diretso na yung sagot niya. For example, meron tayong picture dito. Base dun sa picture, itatanong ko kung ito ay notebook or personal organizer. Kore wa noto desu ka? Techo desu ka? Is this a notebook or a personal organizer? Kung mapapansin nyo, para lang din siyang notebook. Same category, pero nahihirapan tayong i-distinguish yung isang bagay or yung dalawang bagay kung ano yung pagkakaiba niya. Kung tinanong ko siya, kore wa noto desu ka? Techo desu ka? Ibig sabihin, mamimili lang ako. Sore wa techo desu. Or, that is a personal organizer. Pwedeng wala na yung sore wa, pwedeng diretso na. Techo desu. Or, kung mapapansin nyo, hindi na ako gumamit dito ng hi at iye. Diretso na tayo ng sagot ng sore wa techo desu or techo desu. Okay, paano naman yung number 2? Kung meron tayong sa picture, number 2, papipiliin ko siya or papipiliin ko yung listener ko kung ito ba ay a or o. Kore wa a desu ka? O desu ka? Is this a or o? Then, sasagutin natin, sore wa a desu. Or, that is a. Para naman sa example number 3 natin, itatanong ko kung ito ba ay ballpen or mechanical pencil. Kore wa ballpen desu ka? Shapu penshiru desu ka? Is this a ballpen or mechanical pencil? Then, pag sinagot ko siya, syempre kung ano yung bagay na to. Or sore wa shapu penshiru desu. Or that is a mechanical pencil. And ito na yung pattern natin ng noun 1 desu ka, noun 2 desu ka. Nang ibig sabihin is noun 1 or noun 2. Kailangan lang natin tandaan na kapag gagamitin natin, make sure na pamimilian natin is in the same category na mahirap lang i-distinguish yung pagkakaiba nila. Paano naman yung pattern number 5 natin? Which is noun 1, topic wa, noun 1 no, noun 2 des. Ito yung pattern natin sa lesson 1 na i-recall lang natin.
para makita lang natin yung pagkakaiba ng pattern ng lesson 1 na noun topic wa, noun no, noun to des sa pattern ng lesson 2 ng noun topic wa, noun 1 no, noun to des. Sa lesson 1 natin, yung napag-aralan natin, si particle no, ang ibig sabihin niya is of. Then, pwede din siyang apostrophe s. Then, ginagamit natin siya to connect two nouns. And si noun 1, minomodify niya yung ating noun 2. Then, si noun 1 represents an organization or a group kung saan nabibilang si noun 2. For example, yung example natin ng lesson 1 is, Keito sangwa, BDO no, ginkoin des. Or Mrs. Keito is a bank employee of BDO. Or Mrs. Keito is a BDO's bank employee. Yun yung example natin sa lesson 1 pattern natin. Then, yung isa pa, Watashi wa Terakoya no Gakusei des. Si Terakoya is a group or a name of a school kung saan estudyante ako. Or I am a student of Terakoya or I am Terakoya's student. Yun yung napag-aralan or ito yung na-discuss natin sa ating lesson 1. Ano naman yung pagkakaiba niya dun sa noun topic wa, noun 1 no, noun 2 des ng lesson 2? Yung magiging translation niya instead of papalitan natin siya ng translation na on. Noun topic is are, am, a noun to on, noun 1. Yun ay magiging translation niya. Sa pattern na to, ini-explain ni noun 1 kung patungkol saan si noun 2. For example, meron tayo ditong picture ng magazine. Yung magazine ng sasakyan. Paano ko sasabihin na itong magazine na to ay magazine ng sasakyan? Kono zashi wa kuruma no zashi des. Kung ang translation natin is, noun topic is or am, a noun to on noun 1. Si topic natin is si kono zashi or this magazine. Then, si noun to natin is si zashi. Tapos, si noun 1 natin is si kuruma or si car. Paano natin ita-translate? This magazine is a magazine on car or vehicles. This magazine is magazine on car or vehicles. Yun yung translation natin or yun yung pagkuha ng ating pattern na noun topic wa, noun to des. Dun sa unang example natin. Okay, para naman sa example number 2. Isa pang gamit ni noun topic wa, noun 1 no, noun 2 des. Sabi niya, noun 1 indicates who owns noun 2. Noun topic wa is are, am, noun 1's noun 2. Same lang din siya dun sa una nating sa lesson 1 pattern natin na apostrophe s. For example, meron tayong bag dito tapos may nakalagay na pangalan. Paano natin sasabihin na ang bag na to ay kay Mr. Yamada? Kono kabang wa Yamada-sang no kabang des. Kung ang pattern natin sa translation is noun topic is or am, a noun 1's noun 2. Kono kabang this bag. Then, yung translation natin ng particle wa ay is. Kono kabang wa or this bag is, ito yung noun 1 natin, Mr. Yamada, then apostrophe s, Mr. Yamada's bag. Ito yung kabang or yung noun 2 natin, which is bag or yung kabang. Kaya makukuha na natin yung translation natin. This bag is Mr. Yamada's bag. Paano naman natin sasabihin na ang bag na to ay bag ko? Okay. Pagmamayari ko naman yung bag. Kono kabang wa, si noun 1 is watashi. Then, yung noun natin na pagmamayari ko, kabang des. Kono kabang wa, watashi no kabang des. Or this bag is my bag. Kung mapapansin nyo, hindi na apostrophe s yung ginamit ko. May na yung ginamit ko kasi para tumama yung grammar natin sa English. Wala naman tayong my's bag. My bag. Tandaan lang natin na kapag pagmamayari na natin, yung ginagamit natin is my. Or this bag is my
bag. And dito na yung pattern natin ng noun topic wa, noun 1 no, noun 2 des. Para naman sa pattern number 6 natin, which is noun topic wa, noun 1 no, des. Kung kanina meron tayong noun 1 no, noun 2, ngayon tatanggalin na natin si noun 2. Noun 1 no, des na lang. Yung magiging translation natin, noun topic is are, noun 1s, or kahit wala na to si noun 2. Okay, paano ba natin gamitin yung pattern? In this pattern, no can be used instead of a noun that has already been mentioned. Ibig sabihin, kung nabanggit na si noun natin, para hindi na magpaulit-ulit, si particle no gagamitin natin as nominalizer. Or ipapalit natin dun sa ating noun 2 na naulit na. No is used as a replacement of things but not for people. Kailangan nating tandaan, pwedeng pamalit sa bagay pero hindi natin pwedeng palitan ang tao. Or hindi natin pwedeng gamitin as a replacement sa tao. For example, yung kanina, gagamitin ko muna yung pattern number 5 natin. Noun topic wa, noun 1 no, noun 2 des. Kono zashi wa, kuruma no, zashi des. Or, this magazine is a magazine on car. Kung mapapansin nyo, meron tayo ditong dalawang zashi. Sa isang sentence, si zashi, dalawang beses siya na ulit. Kono zashi wa, kuruma no, zashi des. Para hindi na maging redundant, pwedeng gawin natin, tanggalin na lang natin si zashi, then dagdagan na lang natin ng des. Yung magiging construction na ng sentence natin, kono zashi wa kuruma no des. This magazine is a vehicles or cars magazine or cars. Yun yung gamit natin ng pattern natin. Kung mapapansin nyo, si particle no natin, kono zashi wa kuruma no, si particle no, pinapatungkulan niya or referring to zashi. Ibig sabihin kung ang pinag-uusapan natin ay zashi, si particle no, para hindi ko na ulitin si zashi, para hindi na redundant, siya na yung magiging kapalit ni zashi. Isa pang example, kono kabang wa, watashi no, kabang des. Or this bag is my bag. Dahil paulit-ulit na yung bag, tatanggalin ko na yung bag dito sa aking noun 2. Then, dadagdagan ko na lang ng des. Ano yung magiging translation natin ng sentence? This bag is mine. Ibig sabihin, pag mamayari ko na, watashi no des. Yung translation natin ng watashi no, in English is mine. Yung bag na ito ay akin. And dito na yung pattern ng noun topic wa, noun 1 no, des, na ginagamit natin as a nominalizer. Para naman sa pattern number 7 natin, which is the prefix o. Ano ba yung gamit ng prefix o? This prefix is attached to words when the speaker is speaking politely. Ginagamit lang natin siya, inilalagay natin siya sa unahan ng mga words. For example, omiyage, which means souvenir. Onamae, which means name. Then, osake, Japanese rice wine. Paano natin malalaman kung kailan gagamitin si prefix o? Tandaan lang natin yung mga words na merong ganito. Kung mapapansin nyo sa list ng vocabularies natin, kung mapapansin nyo meron siyang mga o sa unahan. Ibig sabihin lang nun is to speak politely or para maging polite dun sa mga kausap. Halimbawa, magtatanong ka, onamae wa nan desu ka? Yun yung gamit natin para maging polite lang yung way ng pagtatanong natin. Para sa next pattern natin, pattern number 8, yung expression na so desu ka. Paano ba siya gamitin? This expression is used by the speaker to acknowledge some new information. Ibig sabihin, yung pattern na to ginagamit natin kapag naka-receive tayo or yung expression na to ginagamit natin kapag naka-receive tayo ng information na hindi natin alam or wala tayong idea. For example, meron tayong conversation dito. Si A nagtanong, kono kasa wa anato no desu ka? Is this umbrella yours? Sa'yo ba tong payong na to? Sasagot si letter B, iye, chigaimasu, mirasang no desu. Kung mapapansin nyo, ginamitan ko na siya ng pattern number 6 natin. Yung kasa, hindi ko na binanggit dahil nabanggit na niya. Ito na kasi yung subject namin.
or ito na yung subject ni A at saka ni B. Kaya hindi niya na inilagay dito. Hindi na binanggit ni B na yung payong yung pinag-uusapan nila. Jamuichi do, kono kasa wa anata no desu ka? Is this umbrella yours? Or sa'yo ba tong umbrella na to? Iie, chigaimasu. Mira-san no desu. No, it isn't. It's Mr. Miller's. Kay Mr. Miller daw yon. Dahil si A, hindi niya alam kung kanino yung payong, nung sinagot ni B na kay Mr. Miller, ibig sabihin, naka-receive siya ng information na bago at hindi niya alam. Kaya yung expression niya, yung sagot niya dun kay B is, so desu ka? O I see. Kung sa Tagalog, ganun ba? Yun yung gamit natin ng pattern or yung expression na so desu ka. Tandaan natin, si so desu ka, gagamitin natin siyang expression kapag in-acknowledge or nag-acknowledge tayo ng bagong information. Yun talagang wala tayong idea or wala talaga tayong alam dun sa information na yon. Kaya so desu ka yung gagamitin natin. And dito na yung pattern natin ng expression ng so desu ka. At dun na nagtatapos yung pattern natin ng lesson 2 ng Minano Nihongo. And kung meron tayong questions or kung meron kayong mga katanungan or meron kayong napansin na mali pagdating dun sa mga grammar natin, you can comment down below para sa mga corrections and sa mga questions ninyo. And minasang, maraming salamat sa panonood ng video na to. Sana makatulong ito sa inyo sa pag-grow ninyo sa inyong pag-aaral nyo ng Japanese language. Minasang, kyomo, arigatou gozaimasu. Otsukare sama desu. Until next time, bye-bye.